Sixers move on na kay James Harden at napapirma ang isang wing player. Warriors, priority na ang veteran big man at itong si Dwight Howard ay merong mensahe sa Warriors. Habang ang kahinaan ng Gilas ay narinig ng China at papalit kay Calvin Abueva pinangalanan. Ngunit bago ang lahat, kung gusto nyo ng matibay na basketball shoes, KD 15 with spike, mabibili lamang sa halagang $1,999. I-click lamang ang link sa comment section or bisitahin lamang ang tiffin.com for more high quality shoes. Ang pag-request ng trade sa point guard Trailblazers na si Damian Lillard ay nangangahulugan lamang na gusto nitong seryosong makipag-compete sa championship next season. Ang kanyang preferred destination ay ang koponang Miami Heat. Ngunit dito'y lumitaw muli na merong ibang koponan ang sumapi ngayon sa Lillard sweepstakes. Dahil sa isang kasalukuyang report mula sa NBA insider na si Mark Spears, meron ngayong muling lumabas na balitang iilang mga Eastern Conference team ay ang umaksyon na naman ngayon at ginawa ang trade talks, kasama ang Portland Trail Blazers patungkol kay Lillard. Iilang mga numerong koponan ay nagkaroon ng interes na sumali sa mix para kay Damian Lillard. Ngayon, ang Philadelphia 76ers ay ang koponan na nangangailangan ng superstar na makakatulong dito kay Joel Embiid, at posibleng i-offer si Tyrese Maxey bilang magiging centerpiece sa deal. Ang Brooklyn Nets ay nagkaroon rin ng sapat na first-round picks at hanap rin ngayon ang pagiging competitive next season. Hindi na isang sorpresang marami pa ring magkaka-interes dito kay Lillard, dahil noong huling season, si Lillard pa rin ay nakakapag-average ng 32.2 points, 4.8 rebounds, at 7.3 assists per game para sa Trailblazers, habang mayroon pa ring decent-ing shooting 37.1% mula sa 3-point range. Siya ay tiyak na isang difference maker para sa isang contending squad. Ngunit ayon sa source, lumitaw na malabong matrade itong si Lillard sa kanyang gustong koponang paglalaroan. Sa katunayan, sa nakaraang report, dito'y naibunyag na ang isang hadlang sa trade ay dahil ayaw pa ng Blazers na isuko ang kanilang superstar. Na ayon pa nga kay Joe Cronin, ang Blazers ay patuloy na nagbigay dito kay Lillard ng assurance para manalo ng chip kasama ang tamang mga manlalarong nakapaligid sa kanya. Ngunit ang lahat ng ito ay napako, hanggang sa nagdesisyon itong si Lillard na mag-request ng trade kasabay ang listahang mga koponan, sa panahong nakipagkita ito sa organisasyon na gusto nitong maglaro sa piniling team na ito. Ngunit ayon kay Cronin, sinabi nitong gagawin ng Portland kung ano nga ba ang mas nakakabuti sa franchise. Isang bagay kaya sumama ang loob ni Lillard sa organisasyon. Sa puntong ito ay naging makabuluhan para sa dalawang panig na dapat nang mag-move on, bago pa man magsimula ang season. At speaking of Philadelphia 76ers, na nasa estado ngayon sa walang kasiguraduhan, matapos ring mag-request ng trade itong si James Harden. Gayunpaman, ang kanilang bagong signing ay nagpapakita lamang na gusto nilang magpatuloy next season kahit na meron o wala itong si The Beard. Ang NBA insider na si Adrian Wojnarowski ay kasalukuyang binunyag na ang Philadelphia 76ers ay napapirma ngayon si Kelly Oubre Jr. sa one-year deal. Si Wojnarowski ay nabanggit rin na si Oubre ay magkakaroon ng malaking pagkakataon kung sakaling magtapos at tuluyang mawawala itong si Harden sa team. Hindi na masama, dahil itong si Oubre Jr. ay nakakapag-average ng 20 points kasama ang Charlotte last season. At isa sa kulang ng Philadelphia 76ers nitong mga huling seasons, ay ang kakulangan sa two-way or offensively slanted wing player, na kayang gumawa ng lugar sa floor at makapag-provide ng kunting shot creation. Si Kelly Oubre ay isang solid perimeter defender, at siya ay natitiyak na malaking angkop sa Sixers na ito. Sa ngayon ang team ay umaasa na siya ay magkaroon ng magandang panimula sa season para sa Sixers at maipakita na siya ay isa sa premier role players sa NBA. Sa kanyang pagiging sixth man kasama ang Hornets last season, siya ay nakapagtala ng 20 points 2 points average, kasama ang 5.2 rebounds, at 1.4 steals per game. Ngunit kasama ang Sixers, tila tanaw na siya ay hahawakan ang pagiging starting forward, dahil sa siya ay ang best small forward sa team sa ngayon. Ito ay isang low-risk, high-reward move para sa Philadelphia 76ers. At marahil itong si Oubre ay magiging X-factor ng team para magawa ang malalim na playoff run sa Eastern Conference. Anong masasabi niyo mga kaibigan? Sa kabilang banda naman, ito ay binalita ngayon mula kay Shams Charania ng The Athletic.
na ang veteranong bigman na si Dwight Howard ay inaasahang makikipagkita sa Golden State Warriors. At matapos lumabas ang balita, lumabas ang interesadong komento nitong ni Howard patungkol sa Warriors mula sa isang podcast sa maagang summer na ito. Dahil during sa isang episode na tinawag na My Expert Opinion Show, si Howard ay sinabi noon na wala sa kanyang pag-iisip na magugustuhan ng Warriors ang kanyang estilo. Hindi dahil sa hindi nito kayang maglaro or ano ang kailangan. Ngunit, bakit sila kukuha ng Dwight Howard, kung meron naman silang maraming mga batang pagpipilian, marahil hindi pa gumawa ng pangalan sa liga ngunit hindi isang peligro. Dagdag pa nitong ni Howard, bakit sila hindi nalang kumuha ng mga batang manlalaro, nang sa gayon ay walang kasamang pressure. Nakuha na nila ang 5 championship, 4 or 3, ilan man ito. Ako ay tinitignan ang both side dito. Alam ko kung sino ako, alam ko kung ano ang talento mayroon ako. Mula sa kanilang business side, bakit nila gagawin ang mga bagay na ito, ayon kay Howard. Kung ano pa ang mas naging interesadong bagay, itong si Howard ay nagawa ang komentong ito bago pa man nagdesisyon ang Warriors na gusto nilang baguhin ang 2 taong bigong timeline plan. Na kung saan ang Warriors ay nai-prioritize nila ang unproven youth, over sa mga veteranong tulad ni Howard. Ngayon hanap na mapa-improve ang roster kasama ang mga veterano. Si Howard ay kitang-kitang perpektong angkop, kung ano man ang hanap ngayon ng Warriors. Sa panahong naramdaman ni Howard na hindi siya kailangan ng Warriors, tila kabaliktaran naman ngayon ang naging sitwasyon, dahil naging malinaw lamang na siya ang magiging top option para sa kanilang final roster spots. Ano sa tingin nyo mga kaibigan? Usapang Gilas Pilipinas naman, sa maagang araw noong Lunes, multiple source ang nagsabi na ang Hangzhou Asian Games Organizer Committee ay tinanggihan ang request ng Pilipinas para sa forward na sina Calvin Abueva at Jason Perkins na idagdag sa 12-man basketball roster. Hindi nakaduda-dudang ito ay isang suntok. Dito'y nabanggit rin na itong si Cone ay naniniwalang wala sanang hadlang para sa insertion ni Abueva at Perkins. Ngunit, walang sino man ang ipagkakatiwala ang iyong kapalaran sa kamay ng katunggali. Matapos nga nila itong dinurog sa score na 96-75 during sa FIBA World Cup 2023 sa buwang ito. Naayon pa nga kay Tim Cone. Siya ay nagsalita kung gaano nga ba kaimportante sina Abueva at Perkins, dahil sila nga raw ang pagkakaroon sa team na mas magiging more versatile. Patuloy pa nito, sa panahon ngayon sa internet, wala sa isipan ng lahat na hindi ito narinig ng Chinese. Sila ay tiyak na nakikita na ang team ngayon ay nabubuo na lamang ng mabibigat na guards at halatang halata na nagkulang sila sa wing players. Kaya bakit papayagan ito ng organizing committee sa ASIAD? Sa ngayon ang team ay nakaset na papangalanan ang bagong papalit sa 2 manlalaro. At ayon sa source isa si Stanley Pringle ang inaasahang player na magpupuno dito. Anong masasabi niyo mga kaibigan? Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track.